Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ako mga katambay, komentuhan po natin itong kaganapan po sa ating bansa, lalo po sa politics. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man pong bansa tayo naroon o sulok ng mundo mga katambay. Naway maingatan po tayo. Ito po pag-usapan po natin mga katambay, ito pong nakaraang usap-usapan na sinasabi daw po nila dahil hindi daw po nila nakita si Manong Ted Filon. Baka daw po ito yung sinasabing baka pinatahimik na raw po dahil sa pagbabatikos daw po dito sa mga Crocs mga katambay. Pero alam naman po natin mahirap po kasing paniwalaan ng issue dahil alam naman natin holiday season, di po ba? Ang mga anchor katulad po ni Manong Ted ay may mga bakasyon din po yan mga katambay. Pero pakinggan po natin yung issue. Nung nakaraan po kasi na kanyang pinahayag ay talagang tahasan niya pong binatikos. Lalong-lalo po ang kaganapan o nagawa o gagawin nilang budget po sa susunod na taon. Yung 2025 budget po. Talagang nakakalungkot po ang pera po ng mga Pilipino, ang pera ng bayan at nakakautang pa tayo ay kung saan-saan lang po nila dinadala o nilalagay kung saan po nila gustong ilagay ang pera ng bayan. Pakinggan po natin ang pahayag po dito po sa programa po ni Ted Filon at komentuhan po natin mga katambay. Umpisahan na po natin. Ang original baby boy ay ano tawag dito, siya nagpapahinga. Ano tawag dito, siya ang lagi niya sinasabi every time wala ako nagtatampisaw sa batis ng kaligayahan. Yan. Pero sinabi ba sa'yo kung nasan si Manong Ted niya? Secret daw, pero malamang nasa bahay lang yun. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pinaglalaruan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Are lawmakers out of their minds? Bakit? Ang mga salita ni JC, ganid, pinakagahaman, mga salita na ako pitinikilabutan. Mga kapatid, hindi po biro ito. Ito'y insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. Pinaglalaruan po tayo ng mga taong ito. Swapang sa pera. Anong masasabi mo nga dito sa budget natin sa susunod na taon? Kaya minabuti ko na tingnan yung report ng Bicameral Conference Committee at tingnan kung ano yung mga pagbabago na ginawa nila in a graph. At dito sa post ko nga ay klarong-klaro kung sino yung mga winners at yung mga losers doon sa nangyaring Bicameral Conference Committee meeting. At nakita natin yung pinakamalaking winner ay yung DPWH. Grabe, yung bar doon sa chart kung saan pinakita yung dagdag doon sa kanilang budget ay talagang higante kumpara doon sa dagdag sa ibang mga ahensya at opisina. Tapos sa kabilang banda ay ang dami din mga kaltas doon sa mga importanteng gastusin sa edukasyon, kalusugan, at nangunguna nga dito doon sa pinakababa ng chart naman ay yung PhilHealth subsidy na lagi natin pinag-uusapan. Pero gusto ko rin na i-highlight yung ibang mga hindi masyadong napagtutuunan ng pansin tulad ng 4Ps na kinalatasan nila ng 50 billion doon sa 2025 budget. Yung pension and gratuity fund na pinagkukunan din ng pension para sa mga retiradong kawani ng gobyerno at yung military and uniform personnel ay nabawasan din. Tapos yung Department of Health, Transportation, CHED, Agriculture, DOLE, and yung DepEd nga, yung kanilang computerization program. Based dito sa pag-aanalisa mo, kung ganito ba parang simula nang umupo ang Pangulong Marcos, patuloy na nadadagdagan yung DPWH budget at patuloy din namang nababawasan yung ibang mga ahensya na mas kailangan sana ng mga Pilipino? Ito na yung obserbasyon namin na simula noong umpisa ng Marcos administration, yung una nilang budget, 2023 budget, ay talagang lumulobo yung tinatawag na unprogrammed appropriations. At napansin namin na marami sa mga big-ticket infrastructure projects, kabilang yung Metro Manila Subway, na ngayon ay tinatayo na yung ilang mga istasyon, ay nilagay ba naman doon sa unprogrammed appropriation. So in other words, ay hindi pinondohan at mapupondohan lang siya kung merong sobrang pera yung gobyerno. So ano yung implikasyon nito sa ordinaryong tao? Imbis na yung traffic ay masolusyonan,
ay marami sa mga trend sana na magsosolusyon sa traffic ay matatagalan pa. Alam natin, ano, itong kasalukuyang budget, practically wala ngang alokasyon, no? Pati nga sa flood control, wala eh. Yung for Metro Manila. Pati sa 2025, wala din siya, o meron naman pero hindi napasama dito itong sa railway system natin? Yes, napakahaba ng listahan ng mga infrastructure projects na inilagay doon sa unprogrammed appropriation. Kabilang yung Metro Manila Subway, yung MRT3 rehabilitation, yung sa EDSA, yung North-South Commuter Railway na sana ay magdudugtong sa Clark hanggang sa Laguna, ay nakabinbin din yan. At kabilang napakarami pang mga ports, airports at iba pang mga infrastructure projects. Grabe mga tambay, ano? Napakarami po pa niyan, mga katapabayan, yung ginawa po nila na yung ating kaperahan, magmula po pala nung umupo ang ating Pangulong Marcos sa kanyang administrasyon ay talagang halos ang pera po ng bayan ay kung saan-saan po nila nilalagay na hindi po natutukan yung talagang problema po ng ating bansa. Lalo po yung sinasabi nga natin mga project po, yung sinasabi nga po na nila na build, better, more, pero walang perang nilagay mga tambay, pondo. Nilagay po nila sa unprogram appropriation mga tambay. Grabe, no? Magkakaroon lang daw po ng pondo itong mga big project po, lalo po itong Metro Rail, subway po natin. Kung magkakaroon lang po ng extra na pera ang gobyerno, saka lang po nila ilalagay. Kasi nilagay nga po nila sa unprogram mga tambay. Yung mga MRT natin, tapos yung mga train natin na magdudugtong po, di ba? Sa norte hanggang Laguna. Nakita nyo po, napakalaking tulong po yun sa mga Pilipino, lalo po sa traffic. Di po ba? Pero, ano po ang ginawa po ng mga politiko natin na napakagagaling po, lalo po sa institusyon ng Kamara. Ubod ng galing po. Sila po ang gumagawa ng budget at pondo kung saan po ilalagay ang mga kaperahan natin. Nakita nyo po, lumobo po ang budget magmula nung maupo ang Pangulong Marcos. Halos talagang pinalolobo nila ang budget po ng DPWH. Ayon po dito sa ating nagsusuri na kababayan, mga katambay. At pinasabog po ni Ted Pailon. Nakita nyo po, sinabi ni Ted Pailon, mga gahaman, mga sakim sa pera ng bayan, mga tambay. Nakita nyo po, na lahat po ng termino na talagang binigay na po ni Ted Pailon sa kanila, mga tamay. Magahaman sa pera ng bayan. Ibang klase, no? Nakita po natin dito yung pinagagawa po nila. Talagang pinalobo nila ang budget ng DepEd. Ayon na rin to sa interview ni Manong Ted Pailon. Tapos yung DepEd, binawasan po nila. Yung DOH, yung Department of Health, binawasan din po nila. Tapos yung PhilHealth, siyempre, alam naman natin ang PhilHealth, yung subsidy nila, di ba? Siniro yan. 70 plus billion po yan. Excuse me. At yung ating 4Ps, mga tambay, na inaasahan po ng ating mga kababayan na talagang sobrang hirap. At pwede pong tumulong sa kanila to dahil lalo rin po sa pag-aaral po ng mga nakamiyembro po sa PhilHealth, yung mga anak nila. Pero binawasan po, mga tambay, ibang klase, no? Binawasan ng 50 billion ang 4Ps. Pero yung kanilang programa, pinapasok, alin po yon, yung AKAP. Di ba ba? Doon naman nila dinala yung pondo yata, mga tambay, sa AKAP. At pinalobo po nila, di ba ba? Pinalobo nila ang kanilang budget, yung kanilang institusyon. Di ba ba? Meron na pong napakalaking pondo po ang institusyon po ng Kamara, hindi bababa sa 16 billion. Pero, nung nagkaroon na po ng BICAM, nadagdagan pa po ang kanilang institusyon, ang House, nadagdagan pa po ng another 17 billion ang kanilang institusyon. Naging 30 plus billion po. Ganun po katindi silang gumawa ng pagkakaperahan po yata, mga tambay. Ibang klase. At binawasan din po nila ang pension. Pension po ng militar and men and uniform sa ating bansa, mga tambay. Binawasan din po nila ang mga pension. Pero ipinagmamalaki po ng isang speaker noong nakaraang linggo o araw na dinagdagan daw po nila kuno ang allowance po ng 150 pesos, mga tambay. Di po ba ipinagmalaki ng speaker nung mga nakaraang araw natin, vlog? At ngayon naman po, binawasan naman po ang
pangkalahatan po. Mga pension, yung mga bayani natin na nagpe-pension na po. Binawasan po. Ibang klase, matindi. At binawasan din po ang wala halos project po ang ito po yung Department of Transportation natin. Binawasan din po nila. Yung CHED, yung Agriculture, yung DOLE. Napakarami po pala nilang binabawasan mga tambay para lang po masunod kung saan nila gusto yung dalhin yung pera ng bayan. At yung sinasabi nga po nung yung nagsusuri po nating kababayan, lahat po ng project po ng build ni dating Pangulong Duterte ay halos walang budget mga tambay. Nilagay po nila sa unprogram appropriation mga tambay. Appropriation. Ibang klase, no? Ibang klase po sila. Talagang yung lahat po, pati yung MRT3, yung maintenance, at yung port, yung mga ports po natin, mga airports, talagang walang budget mga tambay. Magkakaroon lang po ng budget pag may sumobrang pera ang gobyerno. Ibang klase, no? Ganyan po ang bagong Pilipinas. Pero pag makikita po natin sa mga sumusuporta na hindi po bayarang mga vlogger, GCash, Isimada vlogger, at yung mga hindi bayarang media, hindi nababayaran ng gobyerno, nakita niyo po, hindi po ibinabalita ito mga tambay. Itong pong ganitong klase na pagbabudget. Ibang klase po sila mag-budget mga katambay, ang bagong Pilipinas. Napakalaki po ng pera na ginugugol po natin. Tumaas po ng tumaas ang budget po natin. Ang ginagawa po nilang budget, nakakautang pa tayo sa ibang bansa, sa World Bank, at marami pa tayong nauutangan. Pero ganito lang po ang nakikita po natin sa paghawak ng pera ng bayan. Bakit kaya? Ano nangyayari? Ito po ba'y sinasabi po nila na ang bagong Pilipinas ay magiging world class? Di po ba? Gagawin po nila world class ang bagong Pilipinas. Wala nang magugutom ng mga Pilipino. Aasenso ang Pilipinas. Mukhang dito sa ginagawa nilang pera sa ating bansa, mukhang sila po ang aasenso at yung mga pamilya po nila ang magiging world class, yung kanilang community. Yung community lang po nila na sila'y mayayaman. Community ng mga bilyonaryo, community ng mayayaman ang magiging world class mga tambay. Pero ang may hirap, kinikitil po yata nila ang may hirap at dadalin lang po nila doon sa programa nila na sila ay iaangat nila ang sarili nila dahil sila ika ang gumawa di umano ng tulong na galing sa House of Representatives. Baka ito magamit o magagamit yata sa pamumulitika yung mga programa nila dahil naka-credit po kasi sa kanila yon. Di ba? Naka-credit ang AKAP. Ang AKAP ay direktang ipagmamalaki nila na sila ang gumawa ng programa na yon. Pero sa kabila nun, yung 4-piece na matagal na panahon na, mga katambay, na nagpapangsyon at kamukha rin ito nung ginawa po nila na AKAP, mga katambay. Pero pagdating po sa ibang politiko, ay kinikitil nila ang pondo. Lalo po ang Office of the Vice President. Napakaraming programa pero hindi uubra ang programa ng Vice President. Ang uubra lang ang mga utak at programa po na kumukontrol ng pera ng bansa. Kasi mismo ang Vice President, pinaliwanag niya yan eh. Kontrolado po ng iilang tao po ang kaperahan ng bansa. Sila po ang may control, sila ang may hawak, sila ang may kapangyarihan kung paano nila ito ilalagay sa mga gusto nilang paglagyan. Nakita niyo po, flood control. Yung flood control natin halos wala, mga katambay. Pero isang damukal po ang lumobo ang budget ng DPWH. Diba? Mahigit 200 billion pa po ang dinagdag nila riyan sa DPWH. Ibang klase. At yung mga pondo nga po na talagang pinagbabawasan nila, yung iba talagang hindi na nila pinondohan dahil nga nilagay na nila sa program nila yung mga proyekto at talagang ibang klase po ang pamahalaan natin ngayon. Lalo po sa pagbabudgeting ng pera ng Pilipino. Yan din po iniintay ko na pag-usapan po ng mga kritiko. Yung kritiko po ng mga Duterte. Napakasarap po pag-usapan ito eh. Puro pera po ito eh. Puro pera. Kaya nga po yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte,
Totoo po pala. Totoo. Talagang wala po palang proyekto. Walang magagawang proyekto po ang Better More, ang Build Better More. Kasi yung mismong matatapos na ang dapat pondohan taon-taon ay hindi po nila pinopondohan. Matatapos lang po rito ay ilan lang. Tapos ang karamihan pang matatapos na patapos na talaga ay proyekto pa po ni dating Pangulong Duterte, yung build. Pero yung Better More, wala po. Walang mangyayaring Better More na napakarami pang i-build na better more sa ating bansa. Pagka ganito po, ang paghawak nila ng budgeting ng pera ng bayan, mga katambay. Napakarami po na ginagawa po nila. Pinipili lang po nila. Sinisingle out nila. Kung saan po yata sila magkakapera, yun lang po ang binubuhusan po yata nila ng napakalaking pondo. Katulad po ng DPWH. Alam naman po natin ang DPWH ay marami pong politiko dyan yata ang kumikita sa DPWH. Kasi marami po yata nangungumisyon dyan na mga politiko, lalo sa mga proyekto po. Saan? Sa mga distrito nila. Mga congressman yata, mga distrito, mga katambay. Maraming kumikita riyan sa mga programa. Dahil pumutok po yan di ba? Pati nga mga senador, mismo sa Senado, may kumikita sa proyekto ng gobyerno, nangungumisyon. Di ba? Ganon din po yata ang mga congressman natin, kaya nagsisilaki. Kaya nga po nabansagan silang mga buhaya, mga crocs. Di ba? Yan ang bansag po sa kanila ng mga Pilipino, mga katambay. Dahil nga, walang kabusugan. Laging gutom sa pera ng bayan. Ang sabi po ng mga Pilipino sa mga ito. Itong mga politiko na ito, di ba? Kaya nga, crocs na crocs daw po mga katambay. At talagang gahaman. Ano sabi ni Ted Filon? Gahaman. Sobrang gahaman sa pera ng bayan daw. Itong mga ito, mga katambay. Kaya nakakalungkot po. Pero pag nakita po natin, di ba, sa mainstream media, sa mga survey, halos sila po ang nangunguna sa survey. Bakit kaya? Yung mga pera kaya na pondo ng bansa na kung saan-saan po yata nalalagay na malaki na sila po yata kumikita. Hindi kaya yung mga nababawas, yung binabawas po nila sa mga department po ng ating gobyerno, katulad po ng DepEd, DOH, PhilHealth, yung kinuhanan po nila, at yung 4Ps, at yung pension ng mga men in uniform natin, puro, ang lalaki po ng bawas yan. Yung Department of Transportation, CHED, Agriculture, at DOLE, at yung proyekto po na nasaan program na, yung Metro Manila, yung subway natin. Siyempre po, yung mga port natin, mga train, mga MRT, at yung mga airports ay walang budget. Doon kaya nila ito nilalagay, mga kababayan. Doon naman po sa mga panuhol, suhulan mo yung mga tao na maninira sa'yo, katulad yata ng media, tapos kumuha ka ng napakaraming detractors, mga magpapabagsak sa mga kalaban mo, katulad ng mga Duterte na talagang mahirap talunin, lalo sa politika. Diyan yata nila ginagamit yung mga bilyon o trilyon. Kasi mismo ang Amy Marcos ay may sinabi po siya. Ang sabi nga niya, marami siyang naririnig na marites daw ang Senadora Amy Marcos. Ano sinasabi ng Senadora Amy Marcos? Meron daw halos 1 trillion ang pinondo po daw nila para lang sa demolition job. Pabagsakin po ang BP Sara, mga katambay, sa impeachment. Gagawin daw po sa impeachment. Napakalaki raw po ang pinondo raw po dyan. Trillion. Halos 1 trillion daw po ayon sa senadora. May posibilidad. Pwedeng mangyari. Bakit? Yung nakita po natin ang pagbabudget na binawasan po nila ng binawasan ang lahat halos ng sangay ng gobyerno. Hindi lang po 1 trillion yon, mga tambay. Yung nabawas nila na hindi natin malaman kung saan po ito dadalhin, mga katambay. Hindi po ito maipaliwanag ng Kamara at ng mga congressman. Nakakalungkot, Dahil sa sobrang pamumulitika, gagamitin mo ang pera ng bayan
at yung mga programa na paikinabangan ng taong bayan, ng taxpayer, lalo ang mga transportation, yung mga makakaiwas sana tayo at makakatipid tayo sa oras, at yung sinasabing yung pagod time sa trapiko, tinanggalan mo ng pondo. Yung ating mga katrainan, mga ginagawang train, subway, yung mga port, airports, ibang klase. Congested na ang ating mga airports, pero yung mga gagawin pa, ay kinikitil mo ang pondo nito. Ibang klase. Talagang sa pamumulitika, totoo ang sinasabi lahat ni Vice President. Yung power na nakabalik sa kanila, ayaw na nilang mawalang muli. Kapangyarihan, pera, may bonus pa raw pong droga, mga katambay. At abangan na lang po natin ang mga susunod na pahayag. Kasi mahirap din pong paniwalaan basta-basta na si Manong Ted Filon ay sinibak na dahil sa sobrang pagbatikos o pagbanat sa mga crocs daw po, sa mga politiko na gahaman sa pera ng bayan. Malalaman naman po natin ang totoo niyan dahil ngayon po holiday seasons, di ba? Mag-New Year. Kung yung mga crocs nga po, mga buhaya daw sa ating bansa, may bakasyon yan Nagbabakasyon. Si Ted Filon pa ang, hindi mawala ng, hindi magbakasyon. Di po ba? May mga bakasyon. Kaya tingnan din po natin kung may katotohanan po yan. Siyempre po, mahirap po magsalita ng tapos hanggat hindi nagpapahayag ang isang Ted Filon. Ngayon naman po ay napakadali na pong iklaro po yan sa panahon natin. Dahil po social media, may computer, may internet, nandiyan ang YouTube, ang Instagram, meron pa tayong Facebook, Twitter, na po pwede pong magpahayag dyan. Kung totoo ang pinakakalat po nila na talagang ang Ted Filon ay sinipa na o ay chinugi na sa kanyang programa. Hindi pa po natin basta-basta paniniwalaan yan. Pero ang kapanipaniwala po, mga kababayan, yung ginawa po nilang budgeting sa pera po natin sa 2025. Nakakalungkot po. Nakakalungkot. Sa kabila ng tinutwist po nila yung mga issue, dinidribble po nila para po mapagtakpan yung ginagawa po nilang gahaman sa pera ng bayan, lalo itong papasok na 2025. Budget, mga katambay. Wala tayong makikitang mga bill, better more dito, mga tambay. Ang makapagkikita natin dito ay walang lubay na pamumulitika, political harassment, political demolition, at yung hindi nila tatanta ng impeachment sa Vice President, at yung hindi nila titigilang investigasyon, demanda kuno, kasuhan ang mga Duterte sa pangunguna po ng dating Pangulong Duterte. Yan po ang mapagkikita natin sa 2025. Gamit po yata ang isang damukal na pera ng bayan, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot man po. Kailan kaya mawawakasan ang ganitong klaseng pamamahala? Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kailan kaya mapagtitiisan ito? Katulad po ng men in uniform, nakita po natin kung sila po ay magre-retired, unang-una na pong sila mismo ang naapektuhan. Ang kanilang pension ay muli po ito pagsasamantalahan nila. Naumpisa na po. Baka dumating po ito halos taon-taon. Bawasan nila ng bawasan ito. Dahil nga sa pamumulitika. Di ba? Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe, mga katambay. Maraming salamat po. At syempre po, Happy Holidays and Merry Christmas, syempre po, and Happy New Year po sa ating lahat, mga katambay. Naway maingatan po tayo ng poong may kapal. Ingat-ingat po, mga katambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye!